And it turns out that the Super Fam has an extended family dahil ang bago nilang dinagdag, hindi naman super bago. Pero ang pinabago nilang dinagdag ay walang iba kundi si Ryota. You know what time it is? Hands in. Parehas pa rin ang makikita natin mula sa Super Family. Ang tanging naiba lang is Ryota's gonna be coming back home to his team na naging kaampi niya nung season 11. He's been with Onyx Philippines for quite some time now. Na kung sakaling man na ang gusto ng Onyx PH ay magbago ng lineup, medyo mahihirapan sila na gawin yon kasi kakatapos pa nga lang ng MSC. Halos merong isang linggong palugit lang yata mula sa pagtatapos ng MSC, which is August 3, hanggang sa pagtatapos ng deadline, which is like what, August 7 or August 8. Napaka-konting time lang nun para magpa-tryout pa sila at para makahanap sila ng iba pang mga members. So this was bound to happen na talagang hindi sila magpapalit ng roster at all. In fact, nagdagdag pa sila ng isang player. Ngayon, Hans, akala ko ba mahihirapan na silang makapag-adjust sa players? Not with Ryota. Ryota has been with Onyx Indonesia last season. So most likely, nakakasama na si Atoy R sa mga scrims. Diba nag-bootcamp nga yung Onyx PH sa Onyx Indo back then. So matik na magkakasama, magkakakilala na tong mga to. Plus si Kelra at saka si Ryota, nagpang-abot pa to nung nasa Omega sila parehas. And this is kind of the trend, no? Yung mga teams na nakikita natin, so far, they just make one minor adjustment kasi alam naman nilang malalakas sila. Especially from our top 4 last season.